What's up mga cover 2 show? For today's video po, meron po akong barya po dito. Dalawa po ito. Ang value po nito actually ay piso lang talaga. Piso lang. Pero ang pangalan po nito ay ASEAN 50 Philippines 2017. So ito ay pwede nating tawagin na commemorative coin. Yan. So dalawa po ito. Ang nanay ko po kasi ay nagbebenta ng ice candy, yellow dito sa bahay. Tapos isa po ito sa mga binayad sa kanya. Itong dalawang ito. Tapos somehow nasa isip niya siguro na walang, kumbaga naloko siya. Nasa isip niya ito yung mga ginagamit doon sa PlayStation, ganyan na barya. Pero nung tinignan ko, piso po siya. Under the Republic of the Philippines o Republika ng Pilipinas. Kumbaga ito ay release talaga ng Bangko Sentral. Release po ito ng Bangko Sentral. So may value po siya as piso sa money sa Philippine currency po natin. Piso po ang halaga nito. Pero alam nyo na, sa mga collectors po dyan na makakapanood po nito, alam nyo po na may iba po sa inyo naghahanap po nito or alam po ninyo pagdating sa collectors world, mag-iiba na po ang value po nito. Especially for those who are really looking for this kind of coin. So kung ano man ang value po nito, titignan natin at kung may gusto mang bumili po nito, mag-PM na po kayo sa akin at bilhin nyo na ito. Alright, konting ano lang po sa item na meron po ako bago ko po ito ilagay sa glass box para mas magiging preserve pa po siya. As you can see, ang value po talaga nito ay piso lang po. Yan, nakalagay po dyan. Ayan, piso lang. Piso lang po siya. Ang logo po sa may bandang gitna ay logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bandang kaliwa ay bantayog po ito ni Rizal. Tapos sa may bandang ibaba nakalagay po 1 piso. So ang value po nito talaga sa Philippine currency po natin ay piso lang po. Tapos galing po ito sa Republika ng Pilipinas, galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa likod naman ay ito ay sagisag ng Pilipinas po yan. Kung di ako nagkakamali, Rays of the Sun. Tapos nakalagay po dito sa may itaas ay ASEAN 50. ASEAN 50 Philippines 2017. Ayan, same din po dito sa isa. Same din po dito sa isa. As you can see, the edge po, perfectly ano pa po yan. So hindi po yan, wala po yung gas-gas. Hindi po yan na forfeit pa at kiniskis sa ibang mga bagay na makakasira sa value po nitong dalawang coins na ito. So hindi po ako nagkakamali, ito ay nickel. Nickel na barya. Ayan. So pwede po natin itong tawagin commemorative coin kasi I guess yung ginawa po ito for a commemoration sa ASEAN na nangyayari here in the Philippines last 2017. Yan. So nagtry po akong tumingin dito sa YouTube ng mga videos kung mayroon na bang gumawa nito at saka para malaman natin ang mga presyo po nito kasi syempre may mga collectors na rin na gumagawa ng video tungkol dito. At namangha po ako dahil yung iba po ay katulad po niya sa nakikita ninyo 10 million? 10 million ang halaga. Yan, meron din namang ano to, 10 million mintage. Yan, 74,700 pesos daw ang halaga or nabenta niya ba ito or binebenta. So, kung ganito po kalaki ang bentahan sa market ng mga collectors,
Syempre, hindi ko naman ibebenta ng ganun kalaki. Syempre naman, ayoko namang mag-take advantage sa mga collectors who are willing to collect coin like this. Yan, may nagbebenta, umaabot na daw, ito naman ay 4,660. So, mababa lang din po ito. Di ko alam kung ilang taon na yan. That's 2 years ago pala. 2008, 10 peso. Hindi na yan kasama. Iba na ang mga, ano na yan. Iba na ang mga barya na yan. So, somehow, pwede ko pong sabihin talaga na sa mga ibang collector, mataas po talaga ang benta po nila nito. At may mga iba ding collector na willing gumastos ng malaki para sa bagay na ito. And I have 2 here, willing ko pong ibenta. And at the same time, naghahanap pa ako, bibili din ako. Para pang ano lang, kumbaga parang buy and sell ang peg. Ganyan. So, dahil naangkin ko lang naman ito by accident, ay hindi nga ito alam ng nanay ko na may value pala ito kasi akala niya naloko siya. Willing po akong ibenta po ito sa any collectors po na makapanood po nito at willing bumili. Ibebenta ko po sa inyo sa halagang mapagkasunduan po natin. Whatever may be your demand po. Ayan. So, hindi po ako magbibigay sa inyo ng presyo kasi syempre, hindi ko naman kailangan po yun masyado. Pero for those collectors na really looking for this kind of coin at mahalaga po ito sa inyo at somehow parang yung awesomeness of having this kind of coin with you ay somehow ibibigay ko po sa inyo yung glory na yon. Baka gusto nyo pong bilhin, collectors. Ayan. Ang gagawin ko po dito ay ilagay ko po ito sa box glass para mas maging maayos at maging preserve po siya after ko po siyang linisin. Tapos ready for the market na po ito. Ayan, kung gusto nyo po itong bilhin. Ayan. And at the same time, naghahanap pa rin po ako ng ganito. Baka may mga mga makapanood po nito na may ganito din. Mapag-usapan natin, bilhin po natin yan. I-buy and sell po natin yan. Yan. Hindi nyo na kailangan linisin yun at ilagay sa ako na po ang bahala noon bilang isang collector. Tapos, syempre kung ako nung mapagkasunduan po natin, syempre ipapaayos ko po yun, ipapa-appraise. Tapos, tsaka ko din ibigay sa market. Yan. So, hindi ko po sasabihin sa inyo ang presyo po nito dahil kailangan pa po itong i-appraise after po itong ilagay sa glass box. Ayan. So, I'm just saying na meron pa akong dalawang ASEAN Philippines 2017. Nakikita nyo po sa YouTube at kung saan. Malaki po ang presyo po nito. Pero syempre hindi po ako tatakbo papunta sa value na hinihingi po nila. Mababa lang po ang ibibigay ko po sa inyo for those who are willing to buy this one. So, ano pang hinihintay ninyo? I-message na ako. I-message na ako para kung gusto nyo po itong maangkin, ibibigay ko po sa inyo. Yan. With the appraisal na po later on. And at the same time, kung sino man ang hindi mga collector na meron po kayong ganitong klase ng coin, message nyo po ako. Mapagkasunduan man lang natin at bilhin ko po yung coin ninyo. ASEAN 50 Philippines 2017. We can say na commemorative coin na po ngayon. Yun po ang update natin ngayong araw sa Vertusio. Hopefully sa mga makapanood po nito ay mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Tapos hit the notification bell para each time na may upload po ako ay ni-update sa daily diary na ito on video, on content, short videos or whatever na i-upload ko po dito, masusuportahan nyo po ako. Yan po ang aking update at content ngayong araw dito sa Vertusio. Ilagay ko po mga kaibigan sa description ang aking details
para pwede po kayo mag-message sa akin kung interested po kayo dito sa aking gusto nang i-dispose na memorial coin ng People Power Revolution. Ako po mga kaibigan ay hindi po talaga coin collector. Pero dahil naka-appreciate po ko ng art ng mga coin na nakikita ko po at talagang na-amaze ako kapag may bago or may kakaiba sa mga coins na nakikita ko. So meron ako mga coins na tinatabi po dito. At siguro it's time for me to dispose kung sino man ang may gusto nito. Ayan. Konti lang po itong mga coins ko mga kaibigan. Ayan o. At ngayong araw po mga kaibigan, ang i-dispose ko po sa inyo at kung sino man sa mga collector na makapanood nito, gustong bumili ng aking mga coins, ibibenta ko po ito sa inyo. At ngayon po mga kaibigan, ito po ang gusto kong ipakita sa inyo. Itong People Power Revolution, ano bang tawag nito na coin? Memorial coin. Ayan. Bagong-bago pa yan mga kaibigan. Ayan. Bali, isang coin lang po ito mga kaibigan na meron ako na sa Pilipinas. Itong ibang coin po na meron ako dito ay galing pa itong ano. Ito ay galing USA. Ito naman Canada. Ito naman Italy. This one is saan ba ang ano? United Arab Emirates po itong isa. Tapos ito naman ay ganun din, United Arab Emirates. So ito po yung i-review ko po at gusto ko pong i-dispose sa lahat ng mga gustong bibili po nito. Itong memorial coin ng People Power Revolution. Ayan. Nakita ko po sa Facebook at sa mga merong video din sa YouTube. Ito daw ay 5,000 na sa mga nanghahanap po ngayon. Pero of course hindi ko naman ito ibebenta ng 5,000 kung ano po ang meron doon sa ano sa video na nakikita ko. Pero gusto ko pong i-dispose ito lalo na sa mga collector na naghahanap po nito. So, gusto ko pong i-dispose ito. Ibigay ko na lang sa description yung magiging ano ko po contact number kung sino man ang may gustong bibili po nito. Memorial coin ng Republic People Power Revolution. Ayan. Ngayon po mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo yung detalye na meron po sa memorial coin na po na ito. Itong People Power Revolution. Para makita nyo po na bago po talaga ito at talagang preserve pa po siya. Ayan. Bagong-bago pa po yan mga kaibigan. Ayan. Ikutin po natin para makita nyo po na walang yupi. Ayan. Tapos una kong ipakita sa inyo yung back part. Meron pa itong sagisag ng Pilipinas 1988. 10 piso. Republika ng Pilipinas 1998. Ayan. Wala po siyang gas-gas mga kaibigan as you can see. Bagong-bago pa po yan, preserve na preserve. Tapos dito naman sa harap po mga kaibigan ay itong picture ng People Power. Tapos nakalagay po sa ibaba mga kaibigan yung date kung kailan po nangyari mismo yung ano, yung People Power. Ayan po mga kaibigan, oh. Kung nakikita nyo po, February 22 to 25, 1986.
Ayan, nakita nyo po ba mga kaibigan? Ayan, February 22 to 25, 1986. Tapos, itong monument na ito yata ay makikita natin sa Quezon City, ano? Itong People Power ay naganap sa may EDSA. Most specific na lugar ay sa Ortigas po ngayon. Katabi ng Robinsons, Ortigas. Ayan, nakalagay din sa itaas ay People Power Revolution. So, yan. Ayan po mga kaibigan. Ito po ulit yung back part. Ayan, wala po siyang gas-gas mga kaibigan. Talagang preserve po siya. At marami nga nagsabi at marami ako nakita din sa YouTube tsaka sa Facebook na gumawa ng review nito na medyo nagkamahala na daw ang gantong klase ng coin dahil marami na ang naghahanap at maraming mga collector naghahanap ng gantong ano. So sa lahat ng mga collector po na makapanood po nito, of course nakita nyo naman siguro sa ibang videos na merong mga 5,000 po ang halaga na daw nito. Ibebenta ko po ito sa inyo pero hindi sa halagang 5,000. Pwede nyo po akong pakiusapan dito. No, we can negotiate on this. Kasi hindi naman dito masyadong talaga sa akin eh. Hindi naman talaga ito masyadong importante sa akin. At ako po ay hindi po talaga collector ng mga coins. Sadyang nagustuhan ko lang yung mga art na meron sa mga coins na ito na parang kakaiba kung titignan. Kaya pwede ko pong ibenta ito sa inyo kung gusto nyo po. Wala naman itong sa akin. Talagang na-amaze lang ako dito. Ayan, sa lahat ng mga collector na makapanood po nito at gusto pong bilhin itong coin na ito, memorial coin ng People Power Revolution na nangyari noong February 22 to 25, 1986, pwede ko pong ibenta ito sa inyo. We can negotiate sa price po kung gusto nyo po. Ayan. Mga ka-Virtuoso, sa content na ito, hindi muna ako ang mag-aalok sa inyo na bibili ng coin. Kasi, meron akong kaibigan na pwede nyo pong alokin ng mga coins ninyo, lalo na commemorative coins, lalo na kung meron po kayo nito. Okay? So, manood po kayo sa content na ito, sa vlog na ito, para malaman po ninyo kung sino, tapos magkano ang offer po niya, tapos paano nyo po siya i-reach para mai-offer ninyo yung mga coins ninyo. Okay po? Again po mga Virtuoso, ang pinag-uusapan natin dito na i-alok nyo po na coins ay mga commemorative coins. Okay? So, manood lang kayo dyan. Yeah. Alright, so meron ka po ba nito mga ka-Virtuoso? Itong nasa video na pinakita ko po sa inyo ngayon. Itong commemorative coin na bagong bayani. And hopefully maayos po ang quality ng commemorative coin na meron po kayo. Katulad po ng meron ako ngayon. Okay, lalo na itong nasa gitna. Itong malinis pa. At brilliant po yung coin. Okay, kasi syempre, kung mas brilliant yung coin, mas malaki po yung magiging offer. Okay po. So, commemorative coin na bagong bayani. Dito po sa harap ay makikita nyo po yung mga bagong bayani po yan. Ibig sabihin, mga buhay pa yan na mga taong nagbibigay serbisyo, pagmamahal sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang trabaho o di kaya pagsisilbi sa bayan. Yan, okay po. So, ang face value ng commemorative coin na ito ay 5 piso. Yan, or 5 peso coin. Yun po ang face value po nito. Okay, ibig sabihin ng face value mga ka-Virtuoso, kapag gagamitin mo siya pambili, sa halagang 5 peso mo lang siya pwedeng gamitin din. Okay po. O, kunwari, bibili ka ng toyo,
₱5. Yun lang po ang face value. Okay po. So kung face value, ibig sabihin kung ano po yung nakikita ninyong halaga na nandyan sa coin, yun po ang halaga ng gamit po niya. Ngunit, pagdating po sa numismatics area at saka mga collector's world, mga ka-Vertusio, magbabago po yan. Okay po. Kaya nga, meron po tayong kaibigan sa FB na pwede nyo po siyang silipin, pwede nyo pong alokin, pwede nyo po ipakita sa kanya yung commemorative coin na meron po kayo, lalo na kung meron din kayo nito na bagong bayani commemorative coin dahil willing po siyang bumili. Okay po. Willing po siyang bumili ng gantong klase ng commemorative coin. At sana, katulad po ng nakikita ninyo sa video mga ka-Vertusio, ito ay malinis na, brilliant, or maayos pa ang quality ng coin. Nilinis nyo. At maganda sana kung katulad nito ay nakalagay din siya sa coin holder. Okay, para maiwasan po natin yung impurities, mga ka-Vertusio. The more we hold kasi the coins, the more impurities it can have. Kaya dapat po malinis. Kaya kung maaari, best na gagawin po natin ay ilagay po natin ang mga commemorative coins na meron po tayo sa coin holder. Katulad po nito, para kahit hawakan mo pa kahit saan, or hawakan mo pa for a long time, ay hindi siya magkakaroon ng impurities dahil sealed po siya. Okay? Ngayon, kanino nyo pwedeng i-alok ang gantong klase ng commemorative coin at kung magkano po ang kanyang asking price. Okay po? O kanyang offer. Okay? So, pwede nyo po siyang i-message sa FB ang pangalan po ng willing pong bumili ng gantong klase ng commemorative coin. Itong bagong bayani commemorative coin. Okay, maayos po dapat ang quality po nito. I-search nyo po ay si Jarai's Vlog. Okay po, pwede nyo po siyang makita sa FB. I think ang followers po niya ay nasa 700,000 mahigit na. Okay po, 700,000 yung mga followers po niya. And legit po siyang bumibili talaga ng mga coins. Okay po, may mga pruweba na bumibili po siya ng coins at talagang nagme-message din siya directly. At nag-i-entertain ng mga alok na coins, lalo na kung kailangan po niya. Okay po mga ka-Vertusio. So, i-message po ninyo si Jarai's Vlog. Ulitin ko ha, Jarai's Vlog. Siya po ay isang coin collector na bumibili ng mga coins. Lalo na po ngayon, ang hanap po niya ay mga commemorative coins. Okay? Commemorative coins po ang kanyang mga hinahanap at nais bilhin dahil sa tingin ko gagawa po ng coin set ito. Okay po. Ngayon, sa presyo, yan. Kung, syempre, mga ka-Vertusio, sa presyo po mga ka-Vertusio na mga commemorative coins, kung dadalhin nyo po ito sa subastahan, mas taas po doon, syempre naman. Mas mataas po ang value kasi sa subastahan po kasi mayroong bidding price kaagad. Okay po, may starting price kaagad na yun ang magiging basihan ng pinakamababa tapos it can go up. Okay po. Pero dito sa legit na coin collector na sinasabi ko po sa inyo, ang mga gantong klase ng commemorative coin ay willing niya pong bilhin. Depende po ito sa depende po ito sa anong tawag nito? Sa quality ng coin. Sabi po niya, bibili po siya nito ng mula 3,000 hanggang 5,000 pesos. Not bad na rin yun mga ka-Vertusio. Okay po? Legit buyer naman po ang meron tayo. Okay po? Again po, ang kanyang presyo sa gantong klase ng commemorative coin, lalo na itong bagong bayani, ay magmumula ng 3,000 hanggang 5,000 pesos. Siyempre, it can goes up pa mga ka-Vertusio. Possible pa yan na darating ng na aabot ng 10,000, lalo na kung ang coin po ninyo ay sobrang brilliant. Okay po? So, kausapin nyo lang po siya, i-message nyo po siya. Okay, mag-direct message po kayo. Huwag po kayo mag-offer doon sa sa comment section. Okay po? I-message niyo po siya directly kasi doon po siya makipag-transaction. At syempre, para malaman din na meron talaga kayo ng coin na hinahanap po niya, i-send nyo po yung picture ng coin. Or best, kapag ang i-send po ninyo ay tawag nito, video mismo.
para makita niya talaga na actual, hawak nyo po yung coins. Okay po? So, uulitin ko mga ka-Vertusio, Jarai's Vlog, willing pong bumili ng commemorative coin na bagong bayani. Maganda kapag ka nasa coin holder na para alam niya na malinis na po ito. Okay po? Saan po siya i-reach? Sa kanyang FB page. Okay po. Magkano? 3,000 hanggang 5,000 ang kanyang asking price or offer niya sa mga gantong klase ng commemorative coin. Kaya kung meron man kayo mga ka-Vertusio, I'm giving you the information kaagad ngayon kung saan po i-aalok ang gantong klase ng commemorative coins. I-message nyo po siya. Okay po? Sa Jarai's Vlogs. Again, wag po sa comment section, diretso po sa PM or DM. Okay? So, yun po ang aking share sa inyo ngayon about sa gantong klase ng commemorative coin. Lalo na kung meron kayo at willing ninyong i-let go or ibenta. Okay po? Sulit na rin po yun. Not bad na rin po yung offer niya na 3,000 hanggang 5,000 pesos para sa tigi-isa or isang commemorative coin. Okay po? Tumutok ulit sa mga next na video ko at dahil sasabihin ko rin po sa inyo kung ano pa yung mga hinahanap na coins namin. I mean, coins na hinahanap ni Jarai's Vlog. Okay po? So, sasabihin ko po sa inyo yung mga tawag nito, mga coins na hinahanap niya at willing niyang bilhin to make a coin set. Okay? So, thank you. Thank you. Promoting na rin ko at the same time ni Jarai's Vlog. Okay? Kaibigan natin yan. Itong 10 piso na hawak ko ngayon mga ka-Vertusio ay pang-apat sa 10 piso na commemorative coin na nakolek ko po. First na 10 piso na meron po ako dito na commemorative coin ay EDSA Revolution. Next po ay Apolinario Mabini. Susunod naman ay si Andres Bonifacio. At ang meron ako sa araw na ito na commemorative coin din po na 10 piso ay si General Luna. Ayan. So, ito ay pang-apat sa 10 piso na commemorative coin na meron po ako as part of my collections. Yeah. Ang commemorative coin na ito mga ka-Vertusio ay binili po ng inyong lingkod nang medyo mababa lang po ang presyo. Pero nung tinignan ko po ito sa Lazada, libo-libo pala ang halaga po nito. So wala pang 1,000 po ang pagbili ko ng coin na ito. Pero nung tinignan ko siya online, libo-libo na pala ang halaga po nito. Kung magkano, sasagutin natin yan maya-maya lamang. Tignan natin closely ang coin na ito. At ang karakter natin sa commemorative coin na ito ay si General Luna. Tignan natin closely ang coin na ito. As you can see, bagong-bago pa po yan. Walang gasgas. Newly issued from the BSP. Tignan po natin ang designing logo na nakasulat. Dito po sa itaas, ang nakalagay ay Dangal, Tapang, Dignidad. Which describes po ito kay General Luna. Tapos makikita natin dito sa may ibaba ang bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos makikita po natin ang ating hero sa commemorative coin na ito. We have Antonio Luna na nakasakay ng kabayo. Yan, kasi si Antonio Luna ay isang
General ng sandatahan po natin sa Pilipinas during that time when we fought against the Americans. May mga additional features din po na meron po dito sa harapan na makikita po natin. Ito ay libro at pluma. Tapos ito ay parang kasabihan yata ni General Luna. Ito nakasulat dito sa itaas. Tapos ito ay parang maliliit na sulat din po ito. Hindi na po siya klaro. Hindi na natin mababasa po yan. Basta kasama po yan sa disenyo sa harap ng commemorative coin na ito. Tignan naman natin ang likod na bahagi. Nakalagay po dito ang Republika ng Pilipinas. Tapos makikita po natin ang value sa Philippine currency ng commemorative coin na ito, 10 piso. At ang pinaka dakila na nandito sa gitna ay si General Antonio Luna. Yan, si General po ito. Tapos nakalagay pa dito yung lagda niya or signature. So ang coin na ito ay bagong-bago pa lang, walang gasgas. Kahit tignan natin yung mga edges, kumikinang pa po siya. Newly issued po ito from the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay commemorative coins, 10 piso na commemorative coin at ang hero natin na pinaparangalan ay si General Antonio Luna. Next natin na pag-uusapan dito ay ang presyo naman. Ngayon sa presyo po nito mga kaibigan, very timely at mataas po ang bentahan po nito sa collector's world or sa market. Bakit? Dahil ang character kasi na meron po tayo dito ay masyadong sumikat sa huling 3 taon hanggang ngayon. Dahil nga po, ginawan siya ng movie, si General Luna. At yun ay nakaka-epekto din sa commemorative coin na ito, lalo na sa mga nagko-collect ng gantong klase ng commemorative coin. Sikat na sikat po ang ating national hero po dito at tamang-tama talaga itong nakasulat dito na 3 katangian that describes him. Dangal, nakikita po natin yan sa movie. Tapang, lalo na at si General Luna ay sugod ng sugod po talaga at sabi po nila sa mga historian, wala po siyang naipanalong laban against the Americans. But it doesn't mean na kulelat ang national hero po natin. At ang pangatlo po na nandito ay dignidad. Dignidad. Because he fought for the dignity of the Filipino people. If you can open Lazada or Shopee at makakita po kayo ng gantong klase ng coin, General Luna, makikita nyo po na ang presyo po nito ay hindi na po bababa sa 10,000. Naglalaro po to 10,000 to 20,000 ang bentahan po nito sa market. Alam po ng mga collector dyan. Ayan. Makikita nyo po ito sa, sa market, lalo na online. Ang bentahan po nito ay hindi na bababa sa 10,000. 10,000 to 20,000 na po ito. Dahil nga po, ang character or national hero na meron po tayo dito ay sikat na sikat. It affects the commemorative coin. Lalo na itong si General Luna. Kumbaga, nagiging mataas ang demand sa commemorative coin na ito. So nakaka-amaze po mga ka-Vertusio ang presyo po pala nito nung na-discover ko siya online. So binili ko lang po ito ng medyo mababa po ang halaga, wala pa nga pong 1,000. Pero mabibenta ko po ito ng mas mataas, libo-libo as I told you kanina sa presyo. This will stay for me for a while muna. Ito ay pagawan muna ng papers tapos i-preserve ko na ito. Tapos maghihintay po ito ng buyer kung sino man ang willing na bumili po nito. And at the same time, mangongolekta pa rin po ako kung meron man sa inyong meron na tulad nito na commemorative coin. Kaya kung meron man kayo, i-message nyo po ako. Okay? So, meron na akong 4 na 10 piso na commemorative coin. This time, ang meron po ako ay si General Antonio Luna.
ka-Virtusyo, panibagong content na naman tayo, panibagong coin review at panibagong coin na hinahanap ngayon ng grupo na baka meron po kayo, baka hawak po ninyo at baka pwede po naming mabilis sa inyo. Kung ano man ang coin na ito, panoorin sa video na ito hanggang dulo. At i-message nyo po ako, wag sa comment section kundi sa FB page na matatagpuan dyan sa banner ko dahil doon ako sasagot dito sa Virtusyo. Nung isang araw mga ka-Virtusyo, may isang estudyante po na lumapit po sa akin. Sabay bigay po nitong isang commemorative coin, piso ang face value po nito, pero ang character na meron po dito ay si General Artemio Ricarte. Ito ay commemorative coin, ibig sabihin, mahal po ang halaga po nito. Xavier, shout out sa iyo. Si Xavier po ang nagbigay ng coin na ito, na commemorative coin na si General Artemio Ricarte. Konting trivia po tayo mga ka-Virtusyo. Sa mga hindi po nakakakilala kay Artemio Ricarte, isa po siyang general na lumaban po para sa atin na mga Pilipino against the Philippine-Spanish War and even the Philippine-American War. Isa po siyang general na lumaban po under the Magdiwang Council, kung hindi po ako nagkakamali. Ang posisyon niya po doon ay isa siyang Lieutenant General na lumaban po para sa Magdiwang Council. Yan po ang karakter na meron po tayo dito, si General Artemio Ricarte. There are some chismis na nagtatanong kung siya ba ay hero or traidor. Pero ang sagot naman natin doon at magiging tanong din natin, kanino po ba siya kumakampi? Or sino-sino po ba ang pinaglalaban niya? Di ba po tayo mga Pilipino naman? So, kahit ano pa man ang nagiging issue sa mga panahon na yon during the war, ang pinaka-definite sagot dito ay lumaban po siya para sa kalayaan ng mga Pilipino against the Spaniards and against the Americans during that war. Ngayon mga ka-Virtusyo, tignan natin closely ang commemorative coin na ito na meron po tayo dito. Again, shout out sa iyo, Xavier. Thank you for giving me this coin. Yan. So, ang face value po ng commemorative coin na ito ay 1 piso. Makikita po natin ang shape na yon na parang tuka ng ng eagle po yan. Pero syempre wala namang mata kaya hindi ko ma-confirm kung sa eagle ba yan. Tapos dito sa ibaba makikita po natin ang bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang series po na meron dito ay 2016. Sa likod po, titignan po natin sa upper, makikita natin ang mga katagang Republika ng Pilipinas. Tapos sa lower part ay 150 years. So ito ay celebrating the 150 years death anniversary of our character. Kung sino man yan, walang iba kundi si General Artemio Ricarte. Si General Artemio Ricarte. So kahit may mga chismis pa man na sinasabi nilang naging traidor itong general na ito sa mga Pilipino, the fact na nandito po siya sa commemorative coin, we consider him to be our minor national hero. So si Artemio Ricarte. Dahil nga po sa dahilan or sa rason na siya ay lumaban para sa ating mga Pilipino during the Spanish-Filipino War, and the other one also is Filipino-American War. According to chismis, galing po sa mga friends natin sa BSP, kasi tayo po ay konektado doon. According to them, dahil hindi naman masyadong sikat po ang
ang hero na ito. So, konti lang din ang ginawa na commemorative coin in honor sa ating minor na bayani na ito. Ang sabi po nila, ang ginawa daw po na commemorative coin in honor for this man is 150 pieces only. 150 pieces only ang ginawa. Kaya po ito ay very in demand, very rare to find. Kasi most of these ay kinikip na po ng mga ng mga kolektor. Konti lang po ang nasa market nito ngayon. Kadalasan inaano na po ito kasi this is a coin or commemorative coin na very hard to find dahil nga po nung inisyo ito ay 150 pieces lang po ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So ito ay ginawa last 2016. Hindi ko alam kung kailan ulit gagawa ng ganto dahil hindi naman every year pa ito ginagawa. Ang mga commemorative coin po ay hindi year by year ginagawa. List po dito ay every 3 years. Yung iba po every 10 years na gumagawa ng commemorative coin. Kaya for this coin, for this particular coin, ito ay 150 pieces lang po according sa chismis na meron po tayo sa BSP na ginawa in honor for General Artemio Ricarte. Ngayon mga ka-Vertusyo, ang direct na tanong kaagad ng mga marami po sa inyo, lalo na kapag meron kayong ganto na klase ng coin, magkano po ba ang bili ninyo? Bumibili po ba kayo talaga? Magkano po ang bili ninyo? Bilhin nyo na ito. Ang malaking sagot ko at hindi po ako magsisinungaling, hindi ko po alam kung magkano ang presyo ngayon nito. Kasi tinitignan ko po siya sa Lazada, sa mga online na online stores. Ito lang po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Mataas na yun. Mataas na yun for isang commemorative coin. Nasa 500 pesos. Online po yun. Iba po kasi kapag mga numista naman ang nagbebenta or naghahanap. Lalo na kapag ang coin na ito ay very rare to find at hinahanap talaga nila to complete their collection. So mas mataas po ang value po nito. Ngayon, hindi po ako magsasabi sa inyo kung magkano kasi hindi ko nga din alam. Pero our group, Numista PH, is looking to buy this kind of coin. At napakaswerte ko po na binigyan po ako ng gantong klase ng commemorative coin sa isa sa mga estudyante ko, Xavier. Thank you for this. Ito po ay nagkakahalaga ng more than 500 sa totoo lang. Pero hindi naman siya lalagpas ng 10,000. Okay po. Pero syempre, sa Numista World kasi, mahal po ito dahil commemorative coin. And as I said po kanina, nasa 150 pieces lang po ang ginawa po nito. So ibig sabihin, very rare to find. Kung hindi ako nagkakamali, pagdating sa subasta, baka nasa ito, 3.5 ang pinakamababang presyo. 3.5 po ito. Pero hindi naman siya lalagpas ng 10,000. Depende rin sa need talaga ng numista. No? So, yan po ay mga lang, idea ko lang. Kasi ito nga po ay commemorative coin at very rare to find. So, hindi po ito bababa sa 3,500. Ngayon, kayo na lang po ang bahalang magpresyo kung gusto nyo po at kung meron man kayo nito at gusto nyo ibenta sa grupo po namin. Okay po? We are looking to buy commemorative coin like this. Nag-iisa lang po ito. Kung hindi po ako binigyan ng bata nito, wala po akong ganito. Kaya nung pinasa ko po ito kaagad sa grupo ko, sabi nila, bumili tayo ng ganyan kasi wala tayong ganyan. Wala pa kaming ganito sa collection po namin. Itong General Artemio Ricarte. Wala pa kaming ganito. Ako pa lang, sa buong grupo namin, ako pa lang ang merong ganito. At hindi ko to pinaghirapan na binili. Ito ay binigay sa akin ng bata. Sabi lang niya, sir, gumawa po kayo ng content. Tapos, i-shout out nyo lang ako. Yun ang sabi niya. Kaya, our group is looking to buy a commemorative coin like this na ang character po ay si General Artemio Ricarte. Kung meron po kayo dyan, usap tayo. So, ito po ang hinahanap ng grupo po ngayon. Itong klase ng commemorative coin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe po sa akin, please mag-subscribe na po kayo. Kasi time by time,
nagpo-post ako ng mga content kung ano po ang hinahanap ng grupo po namin. At bumibili po kami. Bumibili po kami. Kaya, huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong content po namin, mga bagong hinahanap. At syempre naman, i-share and i-follow ang Virtu Show. Alright, tulad nga ng nasabi ko po mga Virtusyo, sa ngayong January 2025, iikot kami ng grupo namin at sasakay kami sa mga jeep at sila ang bibilhan po namin. Yung mga jeepney drivers po na araw-araw ay may hawak na barya, sila po ang bibilhan namin ng mga commemorative coins. So ang target po namin na makuha po ngayon para magawa na namin yung coin set na iniisip po namin, ang target namin ng mga coins ay commemorative coins katulad po nitong nasa video na nakikita po ninyo. Okay po? So magbibigay ako kung saan man kami na area, location, sakayan, terminal. Ibibigay namin sa inyo yan. Dito lang muna sa Quezon City. Focus lang muna kami sa Quezon City po ngayon. Sasabihin namin sa inyo kung saan po kami sasakay ng mga jeepney drivers at bibili ng mga commemorative coins. Katulad nitong nasa video. Meron po ako dito. Ayan. 10 piso po yan. May value bilang 10 piso. Pero sa Collector's World, dahil ito ay commemorative coin at marami po naghahanap ng ganito, mag-iiba po ang presyo po nito. So, ang character na meron po dito o yung avatar ay si Andres Bonifacio. At ang meron po dito ay 150 years. Pakita ko po sa inyo closely sa kabilang camera. So, tignan natin itong meron po ako dito. Tignan natin ang harap. Ito ay release ng 2013. Ayan, 2013. Ang character po sa 10 piso na ito na commemorative coin ay si Gat Andres Bonifacio. Gat Andres. 10 piso ang value po nito sa Philippine currency, pero pagdating sa Collector's World, mag-iiba po yan. So, maayos pa po ang Tapos dito sa harap ay nakalagay Dangal at Kabayanihan. Tapos lagda po ito ni
yung nakikita po ninyo ay lagda po yan ni Andres Bonifacio. Tapos dito sa ibaba ay 150 years. Yan. So kung hindi po ako nagkakamali, ang 150 years na ito ay parang paggunita sa pagkamatay ni Andres Bonifacio. 150 years na death anniversary ni God Andres Bonifacio. Ayan. Tapos ang meron po dito ay new logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po ay parang sagisag yata ito ng Bagong Bayani na sagisag po ito. Yan, Bagong Bayani sagisag yung nasa gilid na yan. So, tignan po natin ang mga edge kung maayos pa ba. So far, wala namang gas-gas. May konting medyo tampered lang sa gilid, pero somehow okay na okay pa rin siya. Ito ay lilinisin ko na lang para mailagay ko po dito sa coin holder para mas makaiwas sa gas-gas. Yan, ito ay commemorative coin, 10 piso. Kung meron pa po kayong ganito, na naitago, please message na po ako, bibilhin ko po. Kung meron mang gusto at nagmamadaling naghahanap ng ganito na coin, pwede ko ring ibenta itong meron ako sa kanila. Okay? So kung sino man na makapanood po nito, na gusto pong kumuha, benta ko po ito sa inyo. Kung meron din naman kayong ganito, i-message nyo po ako. At pag-usapan natin kung magkano ang presyo. Bibilihin ko yan for collection. Pero one thing is for sure, na syempre ginagawa namin ito ng mga kolektor. Ilalagay namin dito sa coin holder at syempre nagiging collection. So usually, kung hindi man ito maibalik sa bangko, nasa mga kolektor po yan. Yan, katulad nito ang ginagawa ko. Katulad nito at katulad nito. Ayan. So, nagiging collection po siya. At, syempre, nagiging mahal po ito kapag binibenta na po sa mga kapwa-kolektor, sa mga naghahanap po ng ganitong mga klase ng ito ay commemorative coin. In specifics, Apolinario Mabini 150th birthday celebration or commemoration. At pinalitan ko ito ng 1,000 para lang magkaroon ako neto. Ang dahilan, alamin sa video na ito.
Marami na akong coins na nakolekta po dito. Pero, what caught my attention is itong commemorative coin na ang nakalagay po dito. Ipapakita ko po sa inyo ito closely mamaya ay si Apolinario Mabini. Itong commemorative coin na ito ay ginawa sa kanyang 150th birthday commemoration or celebration. May ibang mga commemorative coin pa sa 10 piso na tulad nito, tulad kay Andres Bonifacio, tulad ng Miguel Malvar, Juan Luna, Antonio Luna, tapos meron pang EDSA Revolution, so madami pong ganito. Pero ito ay nakakuha ng atensyon ko. Dahil ito ay commemorative coin sa 150th birthday ni Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ang utak ng Katipunan. So, ano pang hinihintay natin? Tignan natin ang sabay-sabay ang worth ng 1,000 na pinalit or binili ko po dito sa 10 piso na ito. Tignan natin. So dahil commemorative coin po ito, asahan po natin na iba ang disenyo po nito sa ibang mga issued na normal 10 peso currency ng Pilipinas. So tignan muna natin itong harap. So instead na makikita natin ang logo ng Bangko Sentral dyan at yung word mismo na Bangko Sentral ng Pilipinas, ang nakalagay po dito sa may gilid ay talino at paninindigan. Ito ay dalawang salita na naglalarawan sa bayaning ito na si Apolinario Mabini. Talino, dahil siya nga po ang utak ng Katipunan. Paninindigan, kasi naninindigan siya sa kung ano ang kayang gawin at nararapat para sa mga Pilipino. Tapos makikita po natin dito ang karakter ni Apolinario Mabini. Nakaupo lang po siya, hindi po siya tamad, pero dahil lumpo po siya. Yun po ang dahilan. Tapos nakalagay po dito, 150 years. Yan po ay birthday celebration or birthday commemoration sa ating bayani. Tapos nakalagay po dito sa may upper right, ang bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos nakalagay po dito yung bilang kung kailan pinanganak si Apolinario Mabini on 1864 hanggang 2014. So 150 years. Dito naman sa likod makikita po natin Republika ng Pilipinas. Tapos ang worth sa Philippine currency na ito ay 10 pesos. Tapos nandito ang mukha ni Apolinario Mabini. Tapos dito sa may gilid ng 10 piso na figure, may palm po dyan. Symbol of martyrdom o becoming a hero. Ayan. Nandyan yan sa gilid. Ang barya na ito sa Philippine currency po natin ay may bilang na 10 piso. 10 piso lang po ang worth nito sa Philippine currency natin. Pero dahil ito ay commemorative coin sa mga collector po, hindi po ito bababa ng 10,000. Kaya worth it po ba ang pagpalit ko po dito ng 1,000 pesos? Yes. Ang sagot ay yes. Dahil ito po, dahil nalinis ko na ito, ma-preserve ko na ito, ito ay hinahanap-hanap at pwede na pong mabenta sa collector's world nang hindi po bababa sa 10,000 pesos. So binili ko or pinalitan ko ito ng 1,000. Ang balik naman ito sa collector's world ay hindi bababa sa 10,000. Depende po sa pangangailangan ng collector na makipag-negotiate po nito. Kung ang collector pa ay desperately looking for this kind of coin, mas magiging mataas pa ang magiging negotiation. Yan. So baka hindi nyo lang ito mabibenta po ng 10,000 kasi hindi po bababa doon ang presyo. Pwedeng mas maging mataas pa.
So yun ang mga dahilan ko kung bakit ko po ito pinalitan or binili ng 1,000. First, ito ay aking collection. Second, pwede ko po itong mabenta ng mas mahal, syempre. Don't get me wrong. Okay, kung mababa lang ang bili ko nito tapos ang presyo pala nito sa bentahan ay mas mataas. Syempre po, this will stay with me for a while. A month or even a year bago ko po ito mabibenta. So ito ay ipapa-appraise ko pa. Papagawa ng papers. And this will stay with me for a while looking for a buyer na maghahanap po nito. So, yes, mas magiging mataas po ang value po nito dahil nagiging preserved na po siya. Pero medyo matagal pa po yung mangyari. Otherwise, kung gusto nyo po itong bilhin, lalo na sa mga collector po dyan na naghahanap ng ganitong klase ng commemorative coin, syempre naman, ibebenta ko din kaagad ito sa inyo para hindi na ito magtagal sa akin. First, sabi ko nga po sa inyo, collection ko muna ito at the moment. Mga ka-Verducio, marami po akong coins po dito na nakolekta. Baka gusto nyo po itong tignan. Sabihan nyo lang po ako for viewing. At willing po akong ibenta itong mga to. Meron po ako dito mga commemorative coins at foreign coins. Mga series coins, old coins na available po dito. Baka gusto nyo po itong tignan at bilhin. Willing po akong ibenta ito sa inyo. At sa mga bago makapanood nitong video ko, huwag kalimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell para maging updated po kayo sa next na mga viewing natin ng Philippine currency na may mataas na value sa collector's world. Bye-bye! Thank you, mga ka-Verducio! Itong 10 piso na hawak ko ngayon mga ka-Verducio ay pang-apat sa 10 piso na commemorative coin na nakolek ko po. First na 10 piso na meron po ako dito na commemorative coin ay EDSA Revolution. Next po ay Apolinario Mabini. Susunod naman ay si Andres Bonifacio. At ang meron ako sa araw na ito na commemorative coin din po na 10 piso ay si General Luna. Ayan. So, ito ay pang-apat sa 10 piso na commemorative coin na meron po ako as part of my collections. Ang commemorative coin na ito mga ka-Verducio ay binili po ng inyong lingkod ng medyo mababa lang po ang presyo. Pero nung tinignan ko po ito sa Lazada, libo-libo pala ang halaga po nito. So wala pang 1,000 po ang pagbili ko ng coin na ito. Pero nung tinignan ko siya online, libo-libo na pala ang halaga po nito. Kung magkano, sasagutin natin yan maya-maya lamang. Tignan natin closely ang coin na ito. At ang karakter natin sa commemorative coin na ito ay si General Luna. Tignan natin closely ang coin na ito. As you can see, bagong-bago pa po yan. Walang gasgas. Newly issued from the BSP. Tignan po natin ang designing logo na nakasulat. Dito po sa itaas, ang nakalagay ay Dangal, Tapang, Dignidad. Which describes po ito kay General Luna. Tapos makikita natin dito sa may ibaba ang bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Tapos makikita po natin ang ating hero sa commemorative coin na ito. We have Antonio Luna na nakasakay ng kabayo. Yan, kasi si Antonio Luna ay isang general ng sandatahan po natin sa Pilipinas during that time when we fought against the Americans. May mga additional features din po na meron po dito sa harapan na makikita po natin. Ito ay libro at pluma. Tapos ito ay parang kasabihan yata ni General Luna. Ito nakasulat dito sa itaas. Tapos ito ay parang maliliit na sulat din po ito. Hindi na po siya klaro. Hindi na natin mababasa po yan. Basta kasama po yan sa disenyo sa harap ng commemorative coin na ito. Tignan naman natin ang likod na bahagi. Nakalagay po dito ang Republika ng Pilipinas. Tapos makikita po natin ang value sa Philippine currency ng commemorative coin na ito, 10 piso. At ang pinaka dakila na nandito sa gitna ay si General Antonio Luna. Yan, si General po ito. Tapos nakalagay pa dito yung lagda niya or signature. So ang coin na ito ay bagong-bago pa lang, walang gasgas. Kahit tignan natin yung mga edges, kumikinang pa po siya. Newly issued po ito from the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay commemorative coins. 10 piso na commemorative coin at ang hero natin na pinaparangalan ay si General Antonio Luna. Next natin na pag-uusapan dito ay ang presyo naman. Ngayon sa presyo po nito mga kaibigan, very timely at mataas po ang bentahan po nito sa collector's world or sa market. Bakit? Dahil ang karakter kasi na meron po tayo dito ay masyadong sumikat sa huling 3 taon hanggang ngayon. Dahil nga po, ginawan siya ng movie, si General Luna. At yun ay nakaka-epekto din sa commemorative coin na ito. Lalo na sa mga nagko-collect ng gantong klase ng commemorative coin. Sikat na sikat po ang ating national hero po dito at tamang-tama talaga itong nakasulat dito na 3 katangian that describes him. Dangal, nakikita po natin yan sa movie. Tapang, lalo na at si General Luna ay sugod ng sugod po talaga at sabi po nila sa mga historian, wala po siyang naipanalong laban against the Americans. But it doesn't mean na kulelat ang national hero po natin. At ang pangatlo po na nandito ay dignidad. Dignidad. Because he fought for the dignity of the Filipino people. If you can open Lazada or Shopee at makakita po kayo ng gantong klase ng coin, General Luna, makikita nyo po na ang presyo po nito ay hindi na po bababa sa 10,000. Naglalaro po to 10,000 to 20,000 ang bentahan po nito sa market. Alam po ng mga collector dyan. Ayan. Makikita nyo po ito sa, sa market, lalo na online. Ang bentahan po nito ay hindi na bababa sa 10,000. 10,000 to 20,000 na po ito. Dahil nga po, ang character or national hero na meron po tayo dito ay sikat na sikat. It affects the commemorative coin. Lalo na itong si General Luna. Kumbaga, nagiging mataas ang demand sa commemorative coin na ito. So, nakaka-amaze po mga ka-Vertusio ang presyo po pala nito nung na-discover ko siya online. So, binili ko lang po ito ng medyo mababa po ang halaga. Wala pa nga pong 1,000. Pero, mabibenta ko po ito ng mas mataas. Libo-libo, as I told you kanina sa presyo. This will stay for me for a while muna. Ito ay pagawan muna ng papers, tapos i-preserve ko na ito. Tapos maghihintay po ito ng buyer kung sino man ang willing na bumili po nito. And at the same time, mangongolekta pa rin po ako kung meron man sa inyong meron na tulad nito na commemorative coin. Kaya kung meron man kayo, i-message nyo po ako. Okay?
So, meron akong 4 na 10 piso na commemorative coin. This time, ang meron po ako ay si General Antonio Luna. Mga ka-Virtusyo, sa video na ito, tutulungan po natin ang pinsan ko na naghahanap po ngayon ng coin na pangregalo niya po doon sa kasal na aatenan po niya. Yung bride po kasi ay isang collector ng coins. Kaya ang hanap po niya at gusto niya pong regalo para sa kanyang kasal ay isang coin, commemorative coin na baka kayo po ay meron po dyan. So I am looking to buy to help my cousin na magkaroon ng coin na ito na pangregalo po niya. Kung ano man ang coin na ito, panoorin sa video. Dito lang sa Virtusyo. Kapag may kasal mga ka-Virtusyo, napakahirap po mag-isip kung ano po ang regalo natin na ibibigay doon sa ikakasal. Pero, dito po sa aatenan ng pinsan ko, ang regalo na hinahanap po niya ay isang coin na nagngangalang Leyte Golf Landing. Yan. Meron po akong isa dito pero hindi ko po ibebenta sa kanya kasi collection ko po ito. Kaya nakikiusap siya na kung sino man sa inyo mga viewers ang may hawak pong ganto, Leyte Golf Landing, 5 pesos po ito, commemorative coin. Ito po yung makikita nating imahe na naglilid po dito si MacArthur sa kanyang mga sundalo as they landed sa Leyte. Yan. So, itong commemorative coin po ang hinahanap nila. Tapos, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga features na dapat nandun, yung quality na dapat nandun, para kung meron man kayo, usap tayo. Bilhin natin yan para matulungan po natin ang pinsan ko na meron siyang pangregalo doon sa bride na ikakasal po. So ano po ang ine-expect natin sa coin na hinahanap? Dapat maganda ang quality, walang gasgas, walang error, hindi burado ang mga tao, hindi burado ang mga detalye. Okay? So dapat dito sa itaas, makikita po natin ang nakalagay at kumpleto po dapat ang Leyte Golf Landing. Tapos makikita po natin, visible po dapat, 70th anniversary. Tapos makikita po natin itong imahe ng golf landing nila MacArthur kasama ang iba pang mga sundalo. Tapos dito sa ibaba makikita po natin ang year na yan, 1944 to 2014. That commemorates the 70th anniversary of their landing dito sa Pilipinas back then. Yan. So, wala pong ano dapat yan. Wala po dapat gasgas. Klarong-klaro. Yung iba siguro sa inyo ay may mas makinis pa kaysa dito sa pinakita ko. Itong sarili ko ay for my safekeeping po ito. Kaya hindi ko po ito ibebenta. For my safekeeping po ito. Siguro pagdating ng araw. Pero hindi ko po inalok ito sa pinsan ko kasi sa collection ko nga ito. Dito sa likod naman makikita po natin ang 5-star na yan. 5-star dito sa may itaas banda. Tapos dito sa may kaliwa banda
ang bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dapat klaro po yan. Tapos nakikita po natin itong 5 piso. So ang value ng coin po ay 5 piso. Ito ay commemorative coin. Tapos dapat malinaw pa ang mga nakasulat sa itaas. Ito ay salita galing kay MacArthur na sinabi po niya dito ay, I have returned. By the grace of the Almighty God, our forces stand again on the Philippine soil, soil consecrated in the blood of our two peoples. So ito ay mga salita mismo from the 5-star General MacArthur. So dapat ito ang makikita po natin. Ito ang ine-expect ko po na malinaw pa at nababasa, walang gasgas, walang nawawala po sa coin na yan na hinahanap ko po. Na pangtulong po natin sa pinsan ko na ireregalo din niya para sa ikakasal na kaibigan niya. Uunahan ko na kayo mga ka-Vertusio. Ang gantong klase ng commemorative coin ay hindi po bababa sa 12,000. Ang presyo po nito ay 12 to 17,000. Itong Leyte Golf Landing. Kung sakali man mga ka-Vertusio na meron po kayo nito at mas malinaw pa ang kopya na meron kayo, then paki-message nyo po ako. Basta po ang budget po natin ay 15,000. 15,000 po ang willing na ibigay ng naghahanap ko pong pinsan para makabili po nito para may pangregalo din po siya. Ayan. Kung sino man ang mga collector din na makapanood po nitong video na ito, please usap tayo. I-message nyo ko. Ang kasal mga ka-Vertusio ay mangyayari po sa loob ng 1 buwan. So meron po akong 1 buwan na maghahanap po nito. Kung sino man po ang meron po nito, please i-message nyo po ako. 15,000 po ang budget ng buyer natin. Leyte Golf Landing. 5 pesos commemorative coin. Kung sino man sa inyo ang meron po nito, mas maayos man ang quality kaysa dito sa pinakita ko. Ito kasi ay ayaw kong ibenta kasi ito ay for my collection. Hindi muna. Tsaka na. Ayan. Tsaka ko na ibebenta po ito. Pero yung pinsan ko, na willing to buy ng gantong klase ng coin worth 15,000, please, tulungan nyo po akong tulungan siya para may pangregalo po siya. We are looking to buy 5 pesos Leyte Golf Landing by MacArthur, willing to buy for 15,000 pesos. Yan. So kung sino man sa inyo ang meron, usap tayo. Sa mga nagbebenta po ng coin po dyan, baka po meron po kayong coin na hinahanap ko, please message nyo ako para mabili po natin. Usap po tayo. At kung meron man sa inyo na naghahanap din po ng coin na willing bilhin, commemorative coins, error coins, series coins, meron din po ako dito. Pwede nyo po akong i-message din at baka mapag-usapan natin ang presyo na gusto po ninyo. Willing din po akong i-dispose ang mga collection na meron po ako dito. Depende sa need. Okay po. So, paki-message nyo po ako. At sa mga bago makapanood ng video na ito, huwag pong kalimutan na mag-subscribe. I-hit ang notification bell para updated po kayo sa next na videos na meron po tayo dito sa Vertusio.
Kung may fetish man ako pagdating sa coin mga ka-Vertusio, at para masagot kung anong klaseng coin po ang pinakagusto kong kinokolekta, hindi ko na sasabihin po yun sa inyo. Ipapakita ko na lang sa inyo yung karamihan po sa aking mga collected coin, tapos kayo na ang magsabi kung ano yung mga collection ng coins ang talagang hinahanap ko. Okay po? Kasi yun kasi ang karamihan talaga na meron ako dito. Katulad nito mga ka-Vertusio, yan po ay Apolinario Mabini po yan. Ayan, Apolinario Mabini. Sa mga coin set po na hinahanap po namin, I mean sa mga ginagawa po naming coin set, tig-8 po yan. And I have here 7 ba? 2, 4, 6, 7. Ayan. Kapag ka nakaabot ng 8 po piraso sa particular coin na yan, lalo na commemorative coin, ginagawa po namin coin set po yan mga ka-Vertusio. Yan, Apolinario Mabini yan. Ito naman ay ASEAN 50. At balita ko mga ka-Vertusio na may bagong ASEAN daw na commemorative coin na ilalabas ang BSP ngayong 2026 nga, January. Ayan. Collectible coin na naman yun mga ka-Vertusio. Sana makakuha tayo kaagad nun para the best ang ating mga set of collections. Ayan. Ito naman, ito po ay Antonio Luna. Ayan, meron lang akong 4. Kulang pa ako ng 4 po dyan. Kasi I am trying to make a coin set po dito sa Antonio Luna. Yan, kulang pa yan. 4 lang yan eh. Tapos ito yung pinakamahirap kong hinanap dati na very thankful po ako na meron na ako neto. At naging 4 pa. Nakabili po tayo. Itong General Miguel Malvar. Ayan. Tagal ko naghanap na ito mga ka-Vertusio. Mga 2 taon din siguro. Tapos nung nakahanap ako, nung nakabili ako, kumuha ako ng 4. Medyo mataas kasi ang offer namin dito. Kaya 4 lang muna nakuha ko. Next naman, pag nakaipo na. Ayan. Tapos, next po dito ay may 3 po ako. Andres Bonifacio. Hindi ko alam kung sino pa ang meron nito. Hindi ko alam kung rare ba itong coin na ito. Pero ang hirap hanapin eh. Hirap hanapin. Itong Apolinario tuloy. Andres Bonifacio. 3 lang talaga nakuha ko dito. Tapos may marami ding nag-offer po sa akin. Kaso, hindi masyadong maganda yung quality ng coin. Kaya hindi ko po pinapansin masyado. Pasuyo sana ako palinis. Palagay sa coin holder para maayos naman po. Ayan. So, meron akong Andres Bonifacio. Tapos, next naman ito. Leyte Golf Landing, anibersaryo sa 70th na Leyte Golf Landing po yan mga ka-Vertusio. Yan, commemorative coin yan. Tapos ito, Bagong Bayani. Nagkaroon ako ng 5 nito mga ka-Vertusio. Kasi itong Bagong Bayani kasi, nung nakaraan, mga 1 year ago yata, gumawa ako ng content, naghanap ako ng ganito kasi pangregalo namin sa kasal. And bumili po kami ng 10 piraso po noon. Yung 5 ay niregalo namin doon sa pinsan namin na kinasal. Tapos yung 5 ay naging part ngayon ng aming collection. Syempre kulang pa po yan ng 3 to complete our coin set. And ito ang special na meron ako. Hindi masyadong famous. Hindi siya famous talaga. Mababa lang ang presyo nito sa iba. Pero ang rare po nitong hanapin mga Vertusio. Kaya malaki po ang presyo nung binili namin. Kung hindi ako nagkakamali, 7K yata. 7K ang bili po namin. Tigi-isa po nito. Etong Horacio de la Costa. At saka itong isa na si Artemio Ricarte. Yan, binili namin ng tig 7K po yan ng isa kasi ang hirap hanapin. Hindi ko alam kung sino pa ang merong ganyan. Kung meron man kayo, send na lang siguro kayo ng picture at pruweba na meron po kayong ganito. Ayan, so ito po ang fetish ko. Sorry for the word, medyo sexual. Pero fetish ko po yan. Pagdating sa pangongolekta ng coin at kung anong klaseng coin ang hinahanap ko palagi. Ayan. Alam nyo na siguro kung ano po, di ba?
Yan po kasi ang karamihan ng aking mga coin collections. Meron din po ako mga collection po dito yon. Etong lumang mga piso, lumang mga barya, meron din ako pero konti lang. Meron mga foreign coins din ako dito, mga uncirculated coins. Lalo, medyo madami na rin akong error coins. Ayan. Dadagdagan pa natin yan. Pero ang ano talaga, ang hot sa aking mga mata pagdating sa pangongolekta at madalas talagang hinahanap ay itong mga ito. Yan. Alam nyo na yan kung anong klaseng mga coin po yan. Siyempre naman, hindi yan kasama sa regular natin na circulatory produce ng coins. Ito ay ginagawa lamang sa mga special event commemorating a special event. So alam nyo na yan. So yun po ang aking mga mahilig kolektahin na klase ng mga coins. Baka meron kayo. Alokta, 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 alokta. What's up mga ka-Vertusio? Matagal ko na pong gustong gumawa ng content po dahil sa tagal-tagal ko po kasing naghanap talaga ng commemorative coin na ito ay ngayon lang po ako nabibiyayaan at nagkaroon po ng dalawa pa. Itong commemorative coin na sinasabi nating very rare to find at ito ay nagdadala ng malaking value po sa market. Kasi nung ginawa po kasi ito, maniwala kayo o sa hindi mga ka-Vertusio, itong commemorative coin na ito, kung nakikita po ninyo yan sa picture, itong Miguel Malvar ay 200 pieces lang po ang ginawa po nito. Nung ginawa po ang commemorative coin na ito in honor po doon sa ating bayani na si Miguel Malvar, sa kanyang 150th na kapanganakan anniversary. 200 pieces lang po ang inisyo sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya very rare to find po ang coin na ito. At karamihan po nito ay nasa mga numista na, nasa kolektor. Hindi nyo na po makikita itong nakakalat kasama ang ibang mga barya na issued sa atin ng BSP. And fortunately mga ka-Vertusio, fortunately po talaga, tayo po ay nakakuha ng 2 peraso. 2 peraso po yan mga ka-Vertusio. Ito ay good quality po ang meron tayo dito. Good quality sa commemorative coin na Miguel Malvar. Last week, na tuloy po yung subastahan na sinabi ko po sa inyo na supposedly doon po yun sa Marco Polo sa Pasig. Pero dahil nga nagkaroon ng ito ang nakakatawa, may mas nagbayad ng mas mahal sa kumpara sa mga organizer ng subastahan ng coins. Kaya ang nangyari, na-postpone po yung subastahan ng coins, tapos may event na nangyari po sa araw na yon na sinabi ko sa inyo. Kasi mas nagbayad ng mahal at sila yung nabigyan ng priority. O, syempre, politika, di ba? Kung sinong mas nagbayad ng mahal, sila yung natutuloy. Okay, so balik po tayo doon sa So natuloy po ang subastahan. Sa Quiapo naman ito nangyari sa Bautista Street. Kung hindi ako nagkamali, Bautista Street sa Quiapo, doon po na tuloy yung subastahan na sinabi ko sa inyo last time. And as I told you, na ang nagiging highlight ng subastahan na yun mga ka-Vertusio ay mga commemorative coins. At hindi po bumaba sa 30,000 ang bidding po o ang bintahan, ang starting bidding ng mga commemorative coin. At itong Miguel Malvar mga ka-Vertusio, ang pinakamahal na nabenta during that time ay 95,000. Yes. So itong Miguel Malvar, siguro po ito, tawag nito, tinipid pa nila yon. Kasi sinasabi nila very rare to find pero wala masyadong bumili nito. So umabot lang siya ng 95,000 ang naging bentahan or na-sold
ang commemorative coin na ito. Ito kasi ay very rare to find talaga. Pero di ko alam kung bakit 95,000 lang ang inabot ng bili. Siguro wala masyadong nagka-interest nitong commemorative coin. Kasi nga, mahal. Kung paabutin ko ito ng mahal, mas mahirap na po siyang hanapin. Mas mahirap na po ang magiging circulation. Lalo na at hawak na ito ng mga numista. At syempre, tulad ko, fortunately, meron tayong dalawa. Ngayon po mga ka-Vertusio, ipakita ko po sa inyo ng mas detalyado po ang meron po dito sa isang commemorative coin na ito na pinagbibidahan po ng ating bayani na si Miguel Malvar. Ayan. So, dito po, wala po siyang design ng sulat. Unlike po doon sa mga regular coin natin na may nakalagay na Republika ng Pilipinas, or kung ano pa, or sagisag ng Pilipinas or whatsoever na nilalagay dito sa paligid na yan. Usually kasi sa mga coins, lalo na sa 10 piso, ay may nakikita po tayo dito sa may gilid na yan na nakasulat. Dito sa commemorative coin na ito, wala po. Tapos, ang nakalagay lang po dito, ito po yung harap po mga ka-Vertusio po ha. Harap po ito ng coin. Ang nakalagay po dito ay Malvar. Tapos, meron pong imahe. Imahe po yan ni Miguel Malvar na nakatayo po. Ito kung napapansin ninyo, yan ay espada. Espada po yan. Yan. Tapos, ito ay logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos, dito po sa may right, center right, nakalagay po dito ang 150th taon. Simula nung 1865 or 1885 hanggang 2015. So 150th kapanganakan anniversary ng ating bayani na si Miguel Malvar. So very simple lang po siya mga ka-Vertusio. Very simple lang po ang design ng commemorative coin na ito. Parang same lang po ito sa design natin ng ating regular na old na 10 piso. Pero here ay wala po siyang ibang sulat. Yan lang po talaga ang meron na detalye sa harap banda po ito ng ating commemorative coin na Miguel Malvar. Next po, tignan po natin itong likod. Sa likod naman, ayan, dito na ang may madaming design na nakikita. Ayan. Kung makikita po natin ito, ito ay Republika ng Pilipinas. Ayan. Republika ng Pilipinas po yan. Tapos, iikot po natin dito. Ito po ay, yan, naka-ano po ito, naka-long hand written, Miguel. Tapos, Malvar. Okay, Miguel Malvar. Tapos, ang face value po ng commemorative coin na ito mga ka-Vertusio ay 10 piso. 10 pesos po ang face value po nito. Ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin sa palengke. Kung bili ka ng mani, may face value po siya na 10 piso. Pero, kapag kadalhin mo ito sa subastahan or kung hinahanap at willing itong bilhin ng isang numista at kolektor, mahal po ang bentahan ng commemorative coin na ito. Kasi by chance na lang po na makita ito by anyone. Kasi karamihan ng mga commemorative coin na tulad po nito ay iniipo na, tinatago na po ng mga kolektor at mga numista tulad ko. Ayan, baka yung iba sa inyo ay meron din ito. Tapos, dito po ang mas klaro dahil half body po ito ng ating bayani mismo na si Miguel Malvar. Yan, sa ating bayani po yan, Miguel Malvar. So, yun po ang detail ng commemorative coin na ito na pinangungunahan po ng ating bayani na si Miguel Malvar. Easy lang po or simple lang po ang design ng commemorative coin na ito, pero ang presyo
Malaki, bro. Yan. Very fortunate po ang inyong lingkod, mga ka-Vertusio, dahil may dalawa nga po ako na commemorative coin na tulad po nito, Miguel Malvar. It took me 2 years din sa paghahanap ng gantong klase ng commemorative coin kasi ang hirap talagang tawag nito, makahanap ng totoong seller. May iba kasi na nagsisend ng picture tapos nung meet up na wala namang maipakita. Meron namang iba na willing daw silang magbenta po nito pero ang hirap din makipag-negotiate. Grabe talaga mga ka-Vertusio. Nananaga din talaga. Ako ay isang collector lang naman. Sapat lang na sapat lang ang gagastusin ko. Kasi for collection lang po kasi hindi ko naman kasi siya i-buy and sell. Okay, mananatili muna ito sa akin syempre. Kasi ito ay for collection. Lalo na ito dahil ito ay rare to find tapos dalawa lang po ang meron ako na ito. Kaya ito ay itatago ko po muna talaga. Okay po. And we are still looking for more ng mga commemorative coin po na katulad po nito. Miguel Malvar. Ayan, Miguel Malvar po yan mga Vertusio. Baka meron po kayo, PM nyo ako. Okay? PM nyo ako.